man o seniors, kapag may handaan at may yummy spaghetti nakasalang, solve na solve ang kainan. Walang galang na sa pansit, pero di nagpapahuli ang spaghetti pagdating sa mga handaan. Always present at laging nasisimot. Pero sa Maynila, may kakaibang spaghetti raw na pinipilahan. At ito'y hindi gawa sa pasta ha, kung hindi sa jelly o gulaman na isang trending na street food dessert. Ang Legazpi twin na sina Mavi at Cassie, fan na fan daw ng jelly spaghetti. It's giving spaghetti. Ang sarap. Ganda. First ulit to, I love it. Ang delicious spaghetti na gawa ng single mom na si Melinda, pwedeng kahit anong flavor ang pampalasa. Hindi ito sa malamig, hindi rin halo-halo. Ang kakaibang street dessert na ito, araw-araw na inilalako ni Melinda. 1,000 piso lang daw ang ipinuhunan noon ni Melinda hanggang unti-unti niya itong napalago. Jelly Mel kung tawagin. Kasi po ang pangalan ko is Mel. Ang tawag po, sabi ko sa anak ko, ang ginawa ko, palitan natin ng mas maganda. Jelly spaghetti. Total, ang gulaman mahaba. Kaya kinonvert ko po siya bilang jelly spaghetti. Doon na po kami nagsimula. Ang dating plain at iisang flavor lang na gulaman, may 7 makukulay at nagsasarapang flavor na pwedeng pagpilian. Bestseller daw ang Blue Lemonade, Blueberry, Green Apple Panda at Strawberry. Unang pa lang is gatas pa lang. Wala pa akong idea na magkaroon ng mga syrup-syrup, toppings. So hanggang sa dumaan ng pandemic, doon ko na rin po na-upgrade na lagyan natin ng syrup, lagyan natin ng toppings. Mga kakaiba naman po yun. Madali lang daw ang paggawa ng jelly spaghetti, pero kinakailangan maging matyaga. Kung ilang minuto lang kailangan para maging al dente ang spaghetti pasta. Sa paggawa raw ng jelly spaghetti, inaabot ng halos 1 buong araw ang paggawa ng gulaman para ma-achieve ang lutong o crunch nito at ang tamang timpla. Mano-mano din itong hinihiwa para hindi madurog. Ito na po yung pinatuyong gulaman na isang araw naming pinatigas. Ito po yung tinatawag na jelly spaghetti. Yung iba po, ang ginagawa, ang kinakayod. Kami naman po, ang ginagawa namin, para mapahaba namin itong gulaman, hinihiwa po namin to na pang-spaghetti. Ang mga nahiwang jelly spaghetti, sunod na titimplahan ng flavoring at lalagyan ng yelo. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, naglalako na sina Melinda. Sa halagang 10 piso, pwede nang matikman ng street dessert na ito. Pwedeng mamili ng flavor. Saka titimplahan ng condensed milk at lalagyan ng toppings at syrup. Meron din silang jelly spaghetti mixed and match overload sa halagang 50 pesos. Ito yung 50 pesos na overload. Meron tayong green apple. Ito ang tinatawag na mix and match. Lagyan natin toppings na chocolate powder at marshmallow. Lalagyan natin ng mango. Inaabangan ko po siya. Bali, 2 weeks ko na siyang inaabangan. Ngayon ko lang siya na-tsempuhan. Parang spaghetti talaga. Masarap siyang maging merienda saka food trip. Sa isang blindfold taste test challenge, mahulaan ko naman kaya kung ano ang kulay ng jelly spaghetti na aking titikman. At titikman ko na itong Jellylicious spaghetti na to. So, depende kung anong kulay kasi iba-ibang ay 4 na kulay to. So, titingnan ko kung anong kulay itong aking titikman. Ready na ako? Lasang green. Ano to? Lasang blueberry. Lasang purple. Tamaan niyo naman ako.
Lasang purple. Tama ako. Yay! Then? Parang may nai-imagine ka rin kasi na parang ibang pagkain. So, pag nakita mo yung kulay, parang nag-i-incorporate siya pag tinitikman mo na. Ayon sa pag-aaral ng University of Oxford Field Food Research, mabisang pang-akit daw ng customer ang kulay ng pagkain. So, kung halimbawa may nakikita tayong particular colors, parang may set of expectations na tayo na ano kaya yung lasa nito. And yung mga iba't ibang colors, it invokes certain meaning, certain expectations sa the ones who are about to eat the food. So, lalong-lalo na kung colorful. Tapos, ang feeling pa natin ay, parang, it reminds us of our childhood. So, magiging excited din tayo to try yung, pagkain na colorful. Unahin natin ang kulay blue. Nako, dito, use your imagination. I like it. Like it. Yan. Tapos, gawin natin itong strawberry. Yan. Then, the condensed milk. Uy, parang sarap-sarap naman ito. Tapos, lagyan na natin ng mga toppings. Ganda, nagmukha siyang halo-halo. Kaya, kakainin mo na ganun. Ay, ang sarap! Lasang-lasa nga. Lasang-lasa nga. Hindi ko maramdaman kumakain ako ng jelly. Parang kumakain talaga ako ng spaghetti. Kasi humahagod sa lalamunan. Yung haba. Umaabot daw sa 300 cups ang naibebenta ni Melinda araw-araw. Kaya kumikita siya ng 2,000 hanggang 3,500 pesos. Kapag isang kulay lang yan, magsasawa po sila. Mas maganda po, maraming kulay. Lalo po yung tinatawag na mix and match. Ang paglalagay po ng toppings, overload po. Yun po ang gusto ng mga customer. Kahit man maliit man yan, hanggang sa malaki, overload po. Gaano man kasimple ang produkto kapag nahuli, ang kakaibang lakas nito na nagpapaangat sa iba, siguradong magiging makulay ang takbo ng negosyo. From paboritong barbecue to modern Filipino barbecue na inspired ng Korean samgyeopsal, pinatunayan ni Ben na kahit ano pa man ang hilig mo, pwede itong maging daan para magkaroon ng magandang negosyo. Simpleng ideya equals mabentang negosyo. Dahil gusto ni Melinda na kumita, kakaibang street dessert ang kanyang naisip ibenta. Ngayon, patok na patok ang kanyang kita. Ang laruan ng mga anak na dating pinoproblema ang magdadala pala ng negosyong inaasam-asam ni Roy at Angelica, kaya ngayon, happy ang buong pamilya. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.